Isang trahedya ang muling nagpaalala sa atin na hindi lahat ng content ay dapat isugal ang buhay, sa mundo ng vlogging kung saan mahalaga ang views, subscribers at kita. Minsan nakakalimutan na mas mahalaga pa rin ang kaligtasan kaysa kasikatan. Ang bawat viral na video ay maaaring magdala ng pera, pero ang buhay ay hindi napapalitan. Sa mga food vlogger at content creators, mahalagang tandaan na hindi lahat ng kakaiba, exotic o delikadong pagkain ay dapat subukan para lang sa content, hindi sapat ang lakas ng loob kung ang kapalit naman ay kalusugan o mismong buhay, ang views ay bumababa at tumataas, ang pera ay kinikita muli, pero ang buhay kapag nawala ay hindi na maibabalik. Si Christopher Mayani ay isang kilalang food vlogger mula sa Pangasinan na nakilala sa pag-feature ng iba't ibang lokal na pagkain at kainan. Marami siyang taga-subaybay dahil sa kanyang masayahing personalidad at suporta sa maliliit na negosyo. Noong Pebrero taong 2026, siya ay pumanaw dahil sa cardiac arrest ilang oras bago ang nakatakda sanang pagbubukas ng kanyang kafe. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa kanyang pamilya, kaibigan, at mga tagahanga. Ayon sa mga lumabas na impormasyon mula sa mga taong malapit sa kanya, takot umano siyang magpa-check up sa doktor. Kahit nakararanas na siya ng pagkapagod at ilang sintomas, iniiwasan daw niya ang pagpapatingin dahil sa pangamba na baka may makitang seryosong sakit. Palagi rin siyang pagod dahil sa kanyang trabaho bilang vlogger at sa paghahanda ng kanyang negosyo. Madalas siyang puyat sa paggawa ng content, pag-e-edit ng videos, at pag-aasikaso ng mga dapat gawin. Bilang isang food vlogger, kinakain din niya ang mga pagkain kanyang bina-vlog, kadalasan ay matataba, mamantika, at matatamis ang mga ito. Kung hindi nababalanse ng tamang pahinga at wastong pagkain, maaaring makaapekto ito sa kalusugan. Ang kanyang pagpanaw ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng regular na pagpapatingin sa doktor, sapat na pahinga, at balanseng pamumuhay. Sa kabila ng kanyang pagkawala, mananatili ang kanyang alaala sa mga taong kanyang napasaya at sa mga negosyong kanyang natulungan sa pamamagitan ng kanyang mga vlog. Isang food vlogger sa Puerto Princesa, Palawan ang nasawi matapos umanong kumain ng nakal-alasong devil crab noong February 7. Kilala ang vlogger na si Emma Amit sa kanyang mga mukbang at seafood food trips. Kadalasan ay iba't ibang lamang dagat tulad ng mga shell at alimango ang tampok sa kanyang content. Ayon sa mga ulat, may dumating na kaibigan sa kanyang bahay at nakitikim sa niluto niyang alimango na tinatawag na devil crab. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam siya ng pamamanhid sa bibig at nagsimulang magsuka. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Ang kanyang kasama ay nakaranas din ng kaparehong sintomas ngunit nakaligtas dahil mas kaunti lamang ang kanyang nakain. Ayon sa mga opisyal sa barangay, marami umanong nakuhang alimango ang pamilya at base sa mga nakitang shell sa likod ng kanilang bahay, na paramiang nakain ng biktima. Ito na umano ang pangatlong kaso ng pagkamatay na may kaugnayan sa pagkain ng devil crab sa kanilang lugar. Ang devil crab na may scientific name na Zosimus aeneus ay isang uri ng alimango na may taglay na matinding lason, kilala rin ito sa ilang lugar bilang liyod o kalagmata. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang naturang alimango ay maaaring may dalang neurotoxins tulad ng tetrodotoxin at saxitoxin. Ang mga lasong ito ay hindi nawawala kahit pa ito ay lutuin. Ang mga posibleng sintomas ng pagkalason ay pamamanhid ng labi, dila at mukha, pagsusuka, pananakit ng tiyan, hirap sa paghinga, pagkahilo, pagkawala ng koordinasyon at sa malalang kaso ay maaaring humantong sa kamatayan. Paalala ng BFAR sa publiko, kung makararanas ng anumang sintomas matapos kumain ng kaina-hinalang lamang dagat, agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Mas mabuti ring iwasan ang paghuli, pagbenta at pagkain ng mga alimango o lamang dagat na hindi tiyak ang uri at kaligtasan. Dagdag pa ng mga eksperto, kung hindi sigurado sa klase ng nahuling lamang dagat, mas ligtas na huwag na itong kainin. Marami pa ring uri ng lamang dagat sa Pilipinas ang maaaring magtaglay ng natural na lason na mapanganib sa kalusugan. Ang tunay na tagumpay sa pagbablog ay hindi lang nasusukat sa dami ng nanonood kundi sa responsableng paglikha ng content. Mas mahalaga ang kaligtasan, tamang kaalaman at pag-iingat kaysa anumang monetization o trending na video. Kani makahilo na siya. Sa wala pa nakabalo nga mga makahilo ni apil na siya dito sa naibino makalason. Kani siya.
Kusgan kayo na siya ta. Taman eh. Sabantay eh. Kusgan kayo na siya oh. No, dili halos mabali na yan kuan. Okay. Okay, oh. Nakahilo na siya. Ano bandayan ninyong inani. Si magkakuha mo, inyo ilabay na lang. Mas maayo pa inyo ilabay kaysa inyong kanon. Moran mo niya po na isa ka buok.